Hi guys, so ngayon nagre-repair ako ng electric drill namin dito. So ito guys yung mga electric drill natin na luma na at may mga sira. So ngayon guys ay magre-repair tayo para may magamit tayo sa shop. So ito guys yung electric drill namin dito na nasira na. Pero nagamit pa namin kahapon. So ito guys yung mismong carbon niya, yung 2 piraso na yan. At ito guys yung pinaka switch niya para mag-reverse or mag-forward yung barena. At syempre dyan na rin yung pinaka switch ng kuryente. So kadalasan guys yan yung nagkakaproblema na yan, yung dalawa na yan. Para hindi gumana yung electric drill natin. At ituturo ko nga pala sa inyo guys yung mga simpleng diagnose kung bakit nga ba na hindi naki-switch on ng barena o umaandar. So ito guys yung pinaka switch niya. So ito yung isang dahilan guys kung bakit hindi gumagana yung electric drill natin. So gagamit tayo guys ng flat na panundot o pwede rin na flat screw para ma-open natin yung pinaka cover ng switch nito. So ito kasi guys yung isang dahilan kung bakit hindi umaandar yung unit natin. So madali lang naman ito tanggalin guys. Bali susundutin mo lang yung pinaka side niya para ma-open yung pinakatakip niya. So makikita nyo naman guys yung continuous switch. Yan yung guide guys para mabuksan nyo na yung pinakatakip. So napakadaling bakasin lang nito guys at hindi kayo mahihirapan. So yan guys yung pinakaloob niya. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang mga switch dyan. Ayan. So pag pinus mo yan guys, yung dalawang connector yan guys, kailangan magtatama siya sa magkabilang gilid. Kapag guys hindi nagtatama yung magkabilang gilid, ibig sabihin guys, dyan yung problema yan kaya hindi umaandar yung unit. So ito guys yung binuksan natin. So nagdidikit yung dalawang switch nya, ibig sabihin gumagana pa to. At kung hindi nagdidikit guys, madali naman to i-adjust. Gumamit ka lang guys ng flat screw, sundutin mo lang siya. Itupin mo na ng konti para dumikit yung pinaka-switch niya sa magkabilang gilid. So yan kasi yung ginagawa ko guys pag nasisira yung mga electric drill namin dito sa shop. So isa rin guys sa dahilan kung bakit hindi gumagana yung unit dahil kailangan na palitan yung pinaka-carbon niyan. At meron tayong tutorial yan guys sa channel natin. Panoorin nyo na lang doon. So itong isang electric drill ko guys na ginagawa, ang problema nito guys ay ang switch. So inopen ko na siya at yun nga ang problema niya. At pwede namin magamit itong ginawa ko. So kung may mga tools kayo na sira dyan o ginamit nyo lang pero kinabukasan siraan na, subukan yung buksan o subukan nyo munang i-check. Baka kaya naman na gawa ng paraan. At marami naman tayo guys dyan na channel na pwedeng panoorin guys sa mga tutorial yan guys na kung paano to i-gawin o i-repair. So iwas gastos na rin guys at iwas bili ng bago na unit. So sa akin guys dito sa shop, ang diskarte ko dito guys, i-share ko lang sa inyo. Bali pag bumibili ako guys ng power tools, bali isang brand lang guys at isang model lang. So in case na masira yung isang unit guys, pwede mong kunan ng pyesa. Yun guys yung isang pamamaraan ko guys sa pagbili ng mga power tools. Pero syempre depende pa rin sa inyo yun. So yun lang guys at sana may natutunan kayo sa ating panibagong vlog. At syempre huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para palagi kang updated sa mga bagong ilalabas na tutorial katulad nito. So yun lang guys at maraming salamat. Ingat!